Mga ka-Republic, magiging dangerous daw para sa Barangay Ginebra kung iisipin nilang madaling kalaban ang Blackwater Bossing. At this point in time, walang madaling laban sa PBA. Ito ang sinasabi ni Tim Cone sa kanyang mga players. Mamaya, itatry ng mga mag-aalak na makapagtala ng 3-game winning streak upang patibayin ang kanilang number 4 position sa team standings. Pagkatapos ng pakikipagsagupa sa Blackwater mamaya, more dangerous ang tatlong susunod na laban ng Barangay Ginebra, ang Meralco, Talk and Text at Magnolia. Speaking of Talk and Text, tumuhog ang mga ito ng 4-game winning streak. Ngunit sa huling laban ng tropang 5G, may nasabi si Chot Reyes na tila nagpapahiwatig na may kinikimkim siyang inggit sa Ginebra coach na si Tim Cone. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pinagdudahan ng maaga ang Grand Slam ambisyon ng Talk and Text nang matalo sila ng 3 sunod sa pagsisimula ng All-Filipino Conference. Kinantsaw tuloy sila na asa raw sila sa import. At inamin naman ni Chot Reyes, namimiss nila ang all-around performance ni Grande Hollis Jefferson. Kailangan daw nilang matutunang muli na maglarong wala si RHJ. At unti-unti na itong nagagawa ng tropang 5G. Sa kanilang pang-apat na laro this conference, sinimula ng mga bataan ni Chot Reyes na ipakita sa lahat na kaya nilang manalo kahit wala si RHJ. Mula sa 0-3 win-loss record, ngayon 4-3 na sila na muling bumuhay sa pag-asang makakaharbat sila ng Grand Slam. 4-game winning streak. Ang kanilang huling panalo ay laban sa mahusay ding kupunan ng Rain or Shine. In absence of their 2 primary point guards, naitawid ni Chot Reyes sa panalo ang kanyang team na mag-step up sina RR Pugoy, Calvin Oftana at Poy Eram. May 28 points si Calvin, 35 points naman si Pugoy at mas nakakamangha ang 31 points ni Eram, career high ng player na madalas ay nagiging distraction ng kanyang team. Pero sa laban kontra ROS, ipinakita ng 6'8 na Ateneo product, isa siyang maaasahang player kapag nag-focus siya sa laro. At magandang development ito para sa kupunan ni Chot Reyes. Alam ng dating Gilas Pilipinas coach, may ilalabas pang galing ang 35-year-old center. Kontra sa Rain or Shine, inakala ng marami na babakbakan ng mga bataan ni Yeng Giao ang TNT. Kasi nga, wala na si Jason Castro ay wala din si Ray ng Batak. Sa first quarter, mukhang duduminahin nga ng ROS ang tropang 5G. Ngunit sa second quarter, mula nang matawagan si Chot Reyes ng technical foul, dito na gumana ang opensa ng TNT. Pumasok si Chot Reyes sa playing court para ireklamo ang isang pito ng referee at dito siya na technical. Pero yun daw ang naging turning point, sabi ng TNT coach. Tila nagising ang mga bataan ni Chot Reyes nang matawagan ng technical foul ang kanilang coach. Tawag na tingin ni Reyes ay double standard. Pag siya raw, technical foul agad. Pag iba raw, pag si Tim Cone daw, hindi tinatawagan. Simpleng sentimiento lang naman ito ni Chot Reyes, na pwedeng totoo, pwede ring hindi. Pero kung i-analyze mo, tila lumalabas na may kinikimkim na inggit ang TNT coach sa dati niyang mentor. Si Tim Cone ang nagbigay ng break kay Chot Reyes sa coaching nang kuhanin niya itong assistant sa Alaska. Usapang Tim Cone pa rin. Sinabi ng Ginebra coach na magiging dangerous daw para sa kanyang team kapag trinato nilang magiging magaang nakalaban ang Blackwater. Sa yugtong ito ng elimination round, iyon daw ang hinding-hindi nila gagawin. Hindi sila magkakampante laban sa bossing, lalo't nariyan daw sina Cedric Berfield at Christian David na may kakayahang buhatin ang kanilang kupunan. Nagkamada ng pinagsamang 51 points ang dalawa laban sa Rain or Shine noong May 7 at 47 points naman kontra sa Meralco. Hindi raw dapat i-underestimate ang bossing dahil nga kina Berfield at Christian David. Tatangkayin ng Barangay Ginebra na makabuild ng momentum. Naka-back-to-back wins na sila at mamaya target nila ang pangatlong diretsong panalo.
Magiging magandang preparasyon para sa mga mag-aalak ang 3-game winning streak sakaling malalakdawan nila mamaya ang Blackwater. Dahil pagkatapos ng labang ito ay mapapasabak sila sa tatlong mas dangerous na katunggali. Ang defending champion Meralco, ang Tok and Tex na ngayon ay mahigpit nilang karibal at 2 sunod silang tinalo sa finals ngayong season 49. Pagkuway ang Magnolia Hotshots na nasa tuktok ng team standings na may 6 na panalo at nag-iisang talo courtesy of Rain or Shine. Ang top 4 ang target ng bawat kupunan upang magkaroon ng twice to beat advantage sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog, mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Norman Flores, shoutout. Salamat sa laging panunood. Sa iyo rin, shoutout Lope Bucalos. Buenas lang daw ang TNT, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout George Tolentino. Shoutout sa iyo, idol, lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shoutout Edwin Filizardo. Good luck sa Gila Shoot, sabi niya. At sa iyo rin, Papa Kiko, pray lagi, sabi niya. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Alfredo Lacerna Vlog. Naway manalo ang Hinebra mamaya. Sa iyo rin, shout out Rosemary Juan at sa iyo Via. Sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.